Hindi na ako tatanggap ng bullshit na treatment sa pamilya ko kahit kadugo ko pa sila. Wala rin akong balak na mag-give back sa mga magulang ko dahil wala silang hinangad kundi mag-fail ako sa buhay. Kakaiba kasi ang daddy ko, wala siyang ibang ginawa kundi manghatak pababa. Gusto niya miserable lahat ng anak niya kagaya niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Red at bata pa lang siya ay palagi na sila nag-aaway ng kanyang daddy dahil grabe siya man disiplina. Talagang gulpi sarado sila at kung hindi naman ay puro masasakit na salita ang naririnig nila dahil pabago-bago ang mood ng kanilang daddy. Grade 10 na noon si Red at gusto niya mag-focus sa pag-aaral kaya sinabi niya sa kanyang daddy na ayaw niyang alagaan ang nakababata niyang kapatid. Pero pinagsabihan lang siya ng kanyang daddy na sobra niyang makasarili kahit siya naman ang gumagawa ng ibang gawaing bahay kagaya ng paglilinis at paglalaba. Gusto ko si Red na mapasama sa mga honor student kaya ayaw niya mag-alaga pero wala siyang nagawa kundi sumunod sa kanyang daddy para hindi na siya makarinig ng masakit na salita. Sobrang tamad daw ng daddy niya dahil sarili niyang anak ay ayaw niyang alagaan kaya si Red ang nag-alaga pero consistent honor student pa rin siya. At noong nag-college na si Red, pinag-aral siya ng kanyang daddy sa magandang universidad dahil nakatapos siya sa Lasal. Palaging kasama si Red sa Dean's Lister, palagi din siya nakakakuha ng mga achievements at nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang daddy pero kapag wala ay hindi. Hindi naman daw niya hiniling na pag-aralin siya sa Lasal pero palagi na lang yun sinusumbat sa kanya ng kanyang daddy. At nitong nakaraang bagong taon lang ay nag-away na naman silang magtatay dahil sinabi ni Red sa daddy niya na hayaan na ang kanyang mama na magtrabaho sa malayong lugar. Dahil mas malaki ang kikitain ng mama niya kung magtatrabaho siya sa malayo at nasa kolehiyo na rin ang isa niya pang kapatid. Pero ayaw pumayag ng daddy niya na paalisin ang kanyang mama dahil mamimiss niya daw dahil napaka-immature ng katwiran niya. Dahil para kay Red ay hahayaan mo ba na magutom ang pamilya mo para lang masatisfy ang pride mo? Kinumpronta ni Red ang kanyang papa tungkol dito at sinabi niya na ito na ang pagkakataon nyo na maibigay ang mga hilig naming magkakapatid at makangailangan. Alam ni Red na nasaktan niya ang kanyang daddy sa kanyang mga sinabi, naramdaman din ng daddy niya ang kanyang mga naging pagkukulang. Sinumbatan naman siya ng kanyang daddy at sinabi na pinag-aral naman kita sa Lasal pero ang sagot naman ni Red ay wag mong gamitin sa akin yan. Dahil walang-wala naman yan sa mga pinaranas mo sa akin nung bata pa ako. Hindi ko naman hiniling sa'yo ang mga bagay na ibinigay mo. Kaya kung bumili ng mga bagay na yan gamit ang sarili kong pera, sana ibinigay mo na lang sa kapatid ko. Kaya sobrang kitid daw ng utak ni daddy ni Red dahil minasama daw ang lahat ng kanyang sinabi. Saksi naman daw ang buong pamilya nila na maayos niyang kinausap ang kanyang daddy pero pinagkalat niya daw na mayabang at mataas daw ang tingin ni Red sa kanyang sarili. Pinapalayas na rin siya ng kanyang daddy sa ngayon at naghahanap na siya ng trabaho dahil pag dumating daw ang pangalawa niyang sahod ay lumayas na si Red. Lalayas naman daw talaga si Red dahil ito na ang pagkakataon na makalayo sa abuser niyang pamilya at pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya tatanggap ng bullshit na treatment. Wala din daw siyang balak na mag-give back sa kanyang mga magulang pero mag-aabot daw siya ng pandagdag para sa kanyang mga kapatid kapag siya ay nagkatrabaho na. At ang tanong sa atin dito ni Red ay kung magulang ka rin ba, hihilingin mo ba na mag-fail ang anak mo sa buhay? Kakaiba daw kasi ang ugali ng daddy niya dahil sobrang hilig manghatak pababa. Gusto niya maging miserable ang buhay nilang magkakapatid kagaya niya. Tama lang daw ba na lumayas na si Red sa bahay nila para makalayo na siya sa kanyang toxic na daddy? Kaya hanggang dito na lang, Ate Charan. At para sa akin naman ay yes, lumayas ka na sa inyo kahit wala ka pang work para malaman mo kung gaano kahirap mabuhay. Hindi naman natin maipagkakaila ang kamalian ni father dahil palagi siyang nananakit at masakit din magsalita. Pero feeling ko nagkainitan talaga silang mag-ama kasi gusto ni Red na mag-abroad yung mama niya para kumita ng malaki at maibigay ang kanilang mga luho. At tayong mga anak naman, pwede tayong magbigay ng opinyon para sa ating mga magulang pero wala tayong karapatan na magdesisyon. Kung ayaw payagan ng daddy mo ang mama mo na mag-abroad, dapat irespeto mo yon kasi meron talagang mag-asawa na ayaw maghiwalay. At para sa akin, hindi kakitira ng utak yung katwiran na mamimiss mo yung asawa mo kapag umalis siya sa malayo. Kasi meron talagang mag-asawa na hindi para sa LDR, hindi naman kayo mukhang gipit kasi nag-aaral ka nga sa Lasal. At tungkol naman sa paulit-ulit na panunumbat ng daddy mo sa pagpapaaral niya sa'yo sa Lasal, alam mo kung bakit niya yung pinapaulit-ulit? Kasi parang hindi mo na-appreciate. Nandun na tayo na hindi mo yun hiningi, pero kung gusto niya na mag-fail ka sa buhay, sa tingin mo pag-aaralin ka niya. Meron kasi talaga mga magulang na wala sa ayos magsasasalita, sobrang masakit magsalita at yun yung daddy mo. Pero pag nagkaroon ka kasi ng anak na ungrateful, nakaka-stress talaga yon. Manunumbat ka talaga ng paulit-ulit kasi hindi niya na-appreciate yung mga nagagawa mong mabuti, puro sama-sama at pangit siya nakatingin. Sa totoo lang, mabait pa nga yung daddy mo kasi hinihintay niya pa na magkatrabaho ka at sumahod ka ng pera bago kanya palayasin. Kaya mas mainam talaga na lumayas ka na sa bahay nyo, kagaya nga ng sinabi mo, para makalayo ka na sa daddy mo na toxic. At the same time, baka ma-realize mo na meron din pala silang nagawang mabuti sa'yo, hindi lang puro pangit at pananakit.